pagsang sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa pang-8 araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallo. Ano ang pag-asa natin? Meron tayong isang Diyos na natutuwa pag tayo ay umaangat, pag tayo ay umaasenso, pag tayo ay nagtatagumpay sa buhay. Hindi kamukha ng Diyos ang ibang tao. Ang ibang tao minsan mainggitin. Ayaw nila na umaangat ang kanilang mga kapwa. Ayaw nilang bumubuti ang buhay ng kanilang mga kapwa. Aminin natin, yan ang ating pagkakasala. Gusto natin na tayo lang ang umaasenso, ang yumayaman, ang gumaganda ang ating pamumuhay. Meron tayong isang Diyos na tinataas tayo mula sa ating kababaan. Meron tayong isang Diyos na nagpupuno ng ating mga pangangailangan. Yan ang ating pasalamatan sa Panginoon ngayong pang-8 araw ng ating simbang gabi. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo naging masaya kapag ang ating mga kapwa ay nagtatagumpay sa kanilang buhay. Aminin natin ang mga pagkakataong ito. Tayo'y magpakumbaba sa Diyos. Hilingin natin ang kanyang kapatawaran para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinandarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo,
bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan na mahal na Birhen. Pagkaloob mong kami sumasampalataya, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote. Tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghahandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya. Tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong hagabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan, sa tumatalima siya'y kaibigan, at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Alleluia, 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 alleluia.
Yarit batong panulukang salingan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyat nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang mga kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag, sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating pangwalong araw ng ating simbang gabi at Misa de Gallio. Bakit ba hindi mo dapat sabihin ang iyong problema sa ibang tao? Why should we not say or tell our problems to other people? Tandaan niyo po ito. Remember this, listen to this. Kasi po una, 90% ng mga nakikinig sa iyong problema, wala naman talagang pakialam sa iyo. Amen? Pero pangalawa, 9% na mga nakarinig ng iyong problema ay natutuwa na may problema ka. 1% lang po talaga ang mga tunay na masaya pag masaya ka. 1% lang talaga ang mga nagmamahal sa iyo, nagmamalasakit sa iyo. 1% lang talaga ang tunay na concern sa iyo. Yan ay ang iyong mga minamahal, ang iyong mga tunay na kaibigan. At huwag nating kalimutan, ang 1% ng ating buhay, ang number 1 na nagpupuno sa atin, yan ay ang Diyos. Amen? Tingnan niyo po, kapag may issue o may problema sa social media, sa mga artista, ilan po talaga yung mga supporter nila? Di ba? Kakaunti lang. Ang dami po dyan. Pag nabalitaan, sumabog yung chismis, napaka-judgmental. Amen? Ang dami po dyan. Pag makapag-comment, kala mo napakalinis. Mas alam pa nila sa Diyos. Para bang wala silang nagawang mali sa kanilang buhay. Napakarami dyan. Ang galing magbigay ng opinyon. Pero kung titignan mo yung buhay nila, hindi naman nila sinasabuhay yung kanilang mga sinusulat, yung kanilang mga ina-advise. Amen? Remember that very beautiful saying, my dear friends. Only open your mouth if what you're going to say is more beautiful than silence. Bakit ba nawawalan tayo ng pag-asa minsan sa buhay? Kasi nakikinig ka sa mga tao na hindi ka naman talaga mahal. Amen? Balikan niyo po ang ating nabasang ebanghelyo. Sa tingin niyo po, yung mga kapitbahay ni Sakarias at Elizabeth, yung mga kamag-anakan nila, talaga bang may malasakit sa kanila? Talaga bang mahal sila? Totoo ba yung kanilang tuwa, yung kanilang galak? Parang hindi. Kasi kinokontrol pa yung kanilang magiging desisyon. Gusto nila sila yung magbigay ng pangalan dito sa kanilang anak.
I think their neighbors and their relatives were just curious. They were just interested in what was happening to them. But they did not genuinely love them. Sa madaling sabi, nakikipagmarites lang sila sa kanila. Nakikichismis lang sila sa kanila. Salamat sa Diyos, hindi nakinig si Elizabeth at Zacarias sa kanila. Kung hindi, sa Diyos sila nakinig at sumunod. Kasi tingnan niyo po kung anong nangyari. Dahil sa kanilang pakikinig at pagsunod sa Diyos, nakaranas sila ng milagro at ng himala. Nagkaanak sila kahit na may katandaan sila. At bandang huli, nakapagsalita po itong si Zacarias mula sa kanyang pagkapipi. Kung makikinig tayo sa mga ibang tao na hindi naman talaga tayong mahal, peligro ang ating mararanasan, hindi milagro. Aminin natin mga kapatid, tayo mga tao, ang galing din natin minsan magbaba sa iba. Hindi po ba? We are so good at discouraging others rather than encouraging, motivating, and inspiring. Makikita niyo po yan sa mga content ngayon sa social media. Puro na lang negatibo, puro na lang paninira, puro na lang pagbababa, puro na lang chismis. We are reminded, my dear friends, that if you listen and follow other people, then you will be limited. But if you want your life to be unlimited, if you want to experience a miraculous life, then you have to listen and you have to obey God. Amen? Hindi na daw po uso ngayon si Marites. Sino na daw po ang uso? Si Ate Piling. Kilala niyo po kung sino si Ate Piling? Marami po yan. Si Piling maganda. Si Piling mayaman. Si Piling magaling. Mag-ingat po kayo kapag ang isang tao, feeling niya na mas mabuti pa siya kesa sa iyo. Kasi ang tawag diyan, kataasan ng loob. Pride yan. Yan ang nakakasakit sa ating buhay at sa ibang tao. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang bata. Tinuturuan po siya ng kanyang lolo. Sabi po ng matanda dito sa bata, pumunta ka sa mga kapitbahay natin. Sabihin mo sa kanila, nanalo tayo ng loto. Ibalita mo, bibili tayo ng mas maganda sasakyan. Papagawa natin, papagandahin natin ang ating bahay. Kaya ito pong bata, umikot-ikot, pumunta sa kanila mga kapitbahay. Binabalita, nanalo sila ng loto. Kinabukasan, wala man pong pumunta sa kanila. Walang nakipagsaya, wala pong nag-congratulate sa kanila. Ngayon sabi po ng matanda, dun sa bata, sa kanyang apo, umikot ka, pumunta ka mamayang gabi, puntahan mo yung ating mga kapitbahay, sabihin mo, ninakawan tayo. Sabihin mo yung milyones na napanalunan natin sa loto, nawala na parang isang bula. At yan po ang ginawa ng maliit na bata. Umikot siya sa mga kapitbahay, sinabi na nawalan sila ng pera, ninakawan sila. Kinabukasan, alam niyo nangyari? Ang dami pong mga tao pumunta sa kanila, nakikipagmarites, nakikibalita, nagtatanong, anong nangyari? Nagtataka po itong bata, yung apo ng matanda. Sabi, bakit po ganun no, lolo? Nung sinabi natin sa kanila na tayo'y nanalo ng loto, na meron tayong pera, wala man pong pumunta sa atin. Pero nung nabalitaan nila na tayo ninakawan, aba, ang daming mga tao na pumunta dito, nakikiisyoso, nakikibalita, nakikialam. Bakit kapag good news, walang tao? Pero pag may bad news, sobrang dami na mga tao. Sabi po ng lolo ng bata, ganyan talaga ang mga tao. Yan ang gusto kong ituro sa iyo, apo. Mahirap para sa ibang tao ang maging masaya pag masaya ka. Tandaan mo yon. Huwag kang malulungkot pag ang ibang tao hindi sila masaya pag ikaw ay nagtatagumpay. Hindi ka papansinin minsan ng ibang tao pag ikaw ay umaakyat na, pag ikaw ay umaasenso na, pag bumubuti na ang iyong buhay. Pero mabilis ang mga tao na nakikialam at nakikibalita sa iyo kapag pabagsak ka na, kapag nalugi ka, kapag naging malas ang iyong buhay. Ikakalat pa nila ito sa iba. Kasi ang totoo, ang tao
mainggitin. Minsan, sinungaling ang ibang tao, hindi nila ipapakita ito sa kanilang muka, na hindi talaga sila masaya para sa iyo. Kasi nasa loob nila, gusto nilang makuha kung ano yung meron sa iyo. Yan ang inggit. Kapag kasi umaangat ka, minsan nagiging threat ka sa iba. Amen? Ayaw kasi ng ibang tao na mapag-iwanan sila. Hindi natin makokontrol kung ano ang isip ng ibang tao. Pero ano ang mahahawakan natin? Ano makokontrol natin? Ang sarili nating pag-iisip. Kaya nga po mga kapatid, huwag niyo pong masyadong pakinggan ang opinyon ng ibang tao tungkol sa inyo. Ang kanilang mga sinasabi ay hindi namang katotohanan. Ang katotohanan, galing lang yan sa Diyos. Kaya nga, kailangan nating unahin pakinggan palagi ang kagustuhan ng Diyos. At naway maging malaki dahil kung susunod ka sa kanya mga salita, makakatanggap ka ng napakalaking grasya at milagro sa iyong buhay. Ang ganda po nung aking nabasa. Sabi, it takes 2 years for a child to learn to speak. And yet it takes a man or a woman 60 years to learn how to be quiet. Ganda po, no? 2 taon lang, matututo ng magsalita ang tao. Pero minsan kailangan na mahabang panahon para siya ay matutong makinig. Mga kapatid, kailangan tayong makinig palagi sa Diyos. Kailangan tayong maging bingi sa pananalita ng ibang tao. Dahil kung susunod ka sa ibang tao, maliligaw ka. Pero kung palagi kang makikinig sa Diyos, dadalhin ka niya dun sa iyong tadhana, yung grasya na para sa iyo. At hindi mo maririnig ang kagustuhan ng Diyos kung hindi ka tatahimik. Kaya nga po, ngayong pangalawang araw, mga kapatid, tumahimik tayo, sandali. Alisin mo muna yung mga iniisip mo na galing sa ibang tao. Naway ituon mo ang iyong isip at puso sa Diyos. Kinakausap ka niya kasi gusto kanyang basbasan, gusto kanyang bendisyonan, gusto kanyang dalhin sa nakatadhan ng grasya para sa iyo. Tumahimik tayo, magdasal, at naway pag narinig natin ang kanyang kagustuhan, huwag tayo mag-atubili, agad tayong sumunod, agad tayong lumapit, agad nating gawin ang kanyang kagustuhan na magiging daan ng mas marami pang pagpapalat grasya sa ating buhay. Amen. Ang kapanganakan ni Juan ay isang tiyak na hakbang sa ikatutupad ng pinakakong Mesiyas na ipadadala ng Diyos. Taglay sa ating isipan ang katapatan ng Diyos. Manalangin tayo para sa pagpapahalaga sa katangiang ito sa ating buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang simbahan sa pamamatnubay ng Santo Papa ay maging lalong tapat sa kanyang misyon bilang kasangkapan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng pari at reliyoso ay maging maningning na halimbawa ng katapatan sa kanilang pangakong pamumuhay, alinsunod sa mahigpit na tagubilin ng Hebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway pairalin ng mga mag-asawa ang pagkakasundo ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa, alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, pagpangingasin mo sa amin ang lalong taimtim na paghahangad na masaksihan ang katuparan ng iyong pangako at ang kapasiyahang tumulad sa iyo. Ikaw na laging tapat na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen.
maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsisilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, sa pagdating niyang inilahad, ni San Juan Bautista sa kanyang pabibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francescong aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, laging nawa naming madama ang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan.
pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Be careful who you share your problem with, because not everybody cares about you. Yung mga iba na pinagsasabihan mo ng iyong problema, masaya pa sila na may problema ka. Amen? And also be careful who you share good news with. Dahil hindi naman lahat na sinasabihan mo ng iyong mga tagumpay, na mga mabubuting bagay na nangyayari sa iyong buhay, ay masaya din para sa iyo. Merong mga iba na iinis sa iyo at marami ang naiinggit sa iyo. Amen? Ano ang ating pag-asa? Na meron tayong isang mapagmahal na Diyos na natutuwa pag tayo ay bumubuti sa ating kalagayan. Meron tayong isang mapagmahal na Diyos na masaya pag tayo ay sumasaya sa ating buhay. Kaya ang unang-una dapat pakinggan natin ay ang Diyos. Pangalawa na lang ang mga tao. Mag-ingat ka palagi sa ibang tao. Pero mga kapatid, hindi naman po maganda na ikaw ay nabubuhay na naiinggit sa tagumpay ng iba. Amen? Alisin niyo po yan sa inyong puso. Lalong-lalo na ngayong paparating na Kapaskuhan. If you want to experience God in your life, then start by rejoicing when others rejoice. Then start by being happy when other people are happy. Because remember, my dear friends, that joy is a gift, a presence of the Holy Spirit. Pag ikaw ay nagmumukmok, pag ikaw ay nagrereklamo, pag ikaw ay naghihinakit, pag ikaw ay nagtatampo, hindi yan ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos, makikita mo, mababanaag mo sa mukha ng tao pag siya ay nakangiti, pag siya ay nagpapasalamat, anuman ang kanyang sitwasyon sa kanyang buhay. Amen? Kaya nga po para sa ating assignment ngayong pang-8 araw, maging masaya naman kayo sa tagumpay o kasiyahan ng iba. Bawal mo na pong mainggit, ha? Pag napapansin nyo na po na meron ng konting inggit dyan, magdasal kayo. But smile when other people have been blessed by God. Huwag kang mag-alala. Be-bless ka din ni Lord. Paparating din yung iyong grasya. Pag ikaw ay natutuwa, nagagalak, dahil ang iba ay natuto at nagagalak, diyan mararanasan mo ang Diyos napakalapit sa iyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos,